So dito ay meron tayong dalawang klase ng itlog ng ating mga manok. Dito yung maliit naman ay sasampin natin ito, at dito naman yan po yung ating mga basilan. So ang sasampin natin ay binawasan natin kasi nga merong itlog na ganito na hindi siya quality sa sampin. Tulad ganyan, sobrang maliit. Kung i-load natin ito sa incubator, so mahulog lang to. So gawin natin dito ay ginagawa natin na personal na konsumo. That's why yung lagi natin na ginagawang konsumo na itlog dito ay sasampin na itlog, kasi maraming hindi maganda na quality o hugis na itlog ng ating mga sampin native chicken. Pero dito sa ating basilan na itlog, hindi ito nabawasan dahil nakita ko yung mga itlog nila ay napakalaki, napaka-perfect, napaka-quality yung hugis ng ating itlog sa ating manok na basilan. Tulad ng ganito, malaki hugis itlog yan. So base po sa ating na research po na kapag maganda yung forma, maganda yung hugis ng itlog ng ating manok, tulad ganyan, ang result niyan ay quality po ng mga sisiw ng ating basilan. That's why in terms sa kalusugan ng ating mga sisiw ng basilan ay wala po akong nakitang problema. Kasi nga sa itlog pa lang nila, kung pagbabasihan natin, maganda kasi yung quality ng itlog ng ating basilan. So yung resulta ng ating sisiw ay magiging quality po siya. Sa sampin may mga pailan-ilan na maganda naman ang sisiw, pero kung hindi natin kukunin yung mga itlog niyan, either hindi yan mapipisa or hindi maganda yung quality ng sisiw ng ating sampin. So ngayon sa ating basilan, mayroong mga disadvantage, mayroon ding advantage. Sa ating sampin, ganun din, may advantage at saka mayroon ding disadvantage sa pag-alaga ng ating sampin native chicken. So yung ating manok, to be honest, yung ating manok na inalagaan dito, tulad niyan, like mga basilan, mga sampin, ay hindi po sila perfect na pagkamanok, di ba? Sa sampin may mga advantage, sa basilan meron din sila mga disadvantage. So yun nga, yung ating manok dito, Shamu Hassel, pure basilan at saka pure sampin native chicken, ay hindi po sila perfect na pagkamanok talaga, to be honest, base lang sa aking observation. Okay, so ngayon, yung hindi maganda na itlog dito, tulad ganito, yung sampin may hindi maganda, ikukonsumo po natin. But I hope today, kung umabot na ito sila ng 42, ay i-load natin sa incubator. Okay, so maya ipakita ko sa inyo yung mga sisiw ng ating basilan para ma-prove ko sa inyo na kapag quality ang itlog, quality din po yung ating mga sisiw. So ipakita ko sa inyo mamaya yung ating mga sampin na yung ating mga basilan na mga sisiw. So kung mapapansin nyo sa ating mga sisiw na basilan, yan po, wala tayong makikita na anong tawag yan, na mahina na sisiw. Yan, lahat ay masisigla. Yan tubig-tubig lang yan. Hindi ako madalas nagpainom talaga ng mga vitamins sa ating mga manok, dahil hindi ko po sila pinasanay ng ganyan kasi dagdag sa gasto sa atin. Yan, kita ba kayo ng mga kumpleto yan. Simula pagpisa, walang nabawas dito, kumpleto. Lahat yan ay masisigla, okay? Yan kasi nga yung kanilang mga itlog ay napaka-perfect ng itlog, napaka-quality ng itlog ng ating mga pure basilan. Yan So kung sinong gusto niyan, available yan. Kung may gusto, kung wala, okay lang. Kasi paramihin natin yung ating mga native chicken. Kasi may kinakausap ako na tao na kukuha ng bultuhan sa atin, okay? So kung wala namang kukuha, okay lang. Kasi paramihin natin yung ating mga manok dito since meron na tayong mga incubator. Okay, yan po yung nanay. So kita nyo yung ating mga sisiw, di ba? Malalaman nyo naman kung healthy or hindi yung ating mga sisiw. Ito, nasa mga 10 days old pa lang to, yung ating mga pure basilan. Pero kita nyo, ganyan lang yan. Pero walang halos vitamins niyan, pero napakaganda. Masisigla lahat. Meron pa isa dito actually. Tingnan natin So yan, kung makikita ninyo, ito, hindi yan basilan yung nanay. Sampin yan, pure sampin. Ang nangyari kasi, na marami ng itlog ng ating basilan, so walang maglilimlim, kaya pinalimliman ko sa kanya. So ang naging resulta, yung sisiw ng ating sampin, hindi sa kanya, sa basilan to. Pero kita nyo, napakalaki ng mga 8 days lang, kasi 2 days lang pagitan ng isa. Yan malaki na basilan
Ito pa isa, oh. Wala kang makikita na mahina dito sa ating mga sisiw. Yan, oh. Yan, oh. Wala. Pero tubig-tubig lang yan, ha. Wala tayong mga masyadong mga antibiotic, mga vitamins. Wala. Yan, oh. Lahat ng ating sisiw na basilan maganda, quality. Dahil po sa mga itlog ng ating basilan. Okay. Actually maganda din po ang basilan kasi kung gusto mo per kilo, nako. Mga wala pang 3 months, mga 50 days old, ganun. Halos magtimbang na siya ng mga 1 kilo. So 250 per kilo dito sa amin. So madali lang i-dispose ang basilan. Kung hindi ito mabenta yung ating basilan, di ngayon marami na tayong basilan. Lalo ngayon, November, December, may pupunta dito na per kilo. Minsan hindi na lang natin na videohan. Ayan, yung mga bumili hindi natin nakuha ng video, kaya yon. Yung minsan bumili ng 3, 4, 5, minsan may 2, may isa pa nga. Ayan. Pero yun nga, pinapakita ko sa inyo na dapat kung magsalang tayo ng ating itlog sa incubator ay dapat maganda yung kanyang hugis. Kung hindi naman maganda yung forma ng itlog sa ating mga manok, mas mainam na wag na lang siyang ilod sa incubator kundi gawin na lang siya na personal na konsumo na itlog. Kasi mahal din po yung itlog ngayon sa merkado, kaya maswerte tayo na meron tayong mga alaga na mga manok yan, no? Hindi yan niya sisiw. Kaya yan. So ito, sa susunod, wala nang inahin na mag-alaga. Magpa-connect tayo ng kuryente. So, ilaw na po yung gagamitin natin dito. Okay. Yan, no? Napakalaki na basilan. Mga 8 days old pa lang yan, di ba? So, yan. Ang sabi ko nga sa inyo, naging ganyan yung ating mga sisi ng basilan. Kasi napaka-quality ng itlog ng ating basilan. Halos hindi ko na konsumo yung yung mga basilan ko na mga itlog dito. Kasi nga nasasayangan ako. Mostly na ginagawa kong konsumo yung itlog ng sampin kasi may hindi maganda yung hugis ng mga itlog ng sampin. Pambihira lang yung sa basilan na hindi maganda yung hugis sa sa basilan. Okay. Tingnan natin doon sa kabila, meron akong mga bagong pisa na basilan. Ipapakita ko sa inyo. Maganda din po yung mga itlog nun. Yung nilimliman niya. Pang last na yun na naglimlim. The next ilaw na yung gagamitin natin. So dito banda, so ito yung ipupugad natin ngayon. Yan. Hindi ko alam kung ilan lang po yung mga sisiw niya dito. Yan, oh. So maganda din po yung mga itlog nito, quality din po. So prepare lang natin, no. Tapos pugad natin sila. So ito na yung ipupugad natin ngayon. So last na ito naglimlim, wala nang maglimlim sa susunod. Okay. Kuha pila ka piso pa. Piso rin sa unahan ko. Sige, kuha ang inahan. Piso wa? Oh. Ay na lagi kuha. Pila ka bukya? Murag 8 ra man gyapon na. 2 4 6 8 no? 8 siyam. 8. Kasi man tanan namatay. Sige ra. Dara. Sige. So kita nyo yung mga sisiw ng ating basilan. Malaki rin. Okay. So yan po yung mga sisiw, 8 lang. Pero ito bagong pugad, lahat naman okay. So walang mahina except yan siguro sa black, medyo bagong lang yan. Isa siguro. So kahapon pa ito so ngayon kita nyo yung ating mga sisiw. Walang matamlay, walang mahina ng mga sisiw. So yan tubig lang na pure.
kung malusog yung ating mga sisiw, masaya rin tayo, di ba? Kung mahina, parang nanghihina rin tayo. Magluto niya sa incubator, boy. Daghan ba kayong gagbay nga itlog sa sampin ba? Daghan kayong gagbay nga itlog sa sampin. Dire. Mga dumalaga siguro na. Nay, tablet truck mo dala man?